Hello people! 1, 2, 3, smile! Ito yung lunch serye ng mga amo kahapon na hindi ko na-upload. Ang tawag sa dish na to ay mataziz. Isa to sa mga traditional food ng mga Saudiya. Lalo na pag winter time. Similar ito ng margo. Ang kaibahan lang nito ay yung dough ay pahugis bilog na bite size. While yung margok naman ay para siyang malapad na manipis na dough. Pero yung mga lahok, yung consistency bago i-serve ay the same lang. Una, nagpapakulo ako dyan ng beef cubes. Cubes yung gamit ko pero pwede naman yung with pwede bone. Naman igisa first yung mga seasoning and then ilagay yung karne bago pakuluan para diretso na. Pero dinamihan ko kasi yung karne para yung kalahati noon para sa amin. Yung mga gulay, pumpkin, baby zucchini, carrots, and bell peppers. Nag-chop na rin ako or pino-food processor ko yung fresh na tomato, may tomato paste. May ginayat akong white onion, pwede naman red. Sa baharat naman, dried lemon, naglagay ako ng cumin. Tamang kutob-kutob lang yan, depende sa gusto niyo yung tapang ng mga seasoning. Naglagay ako ng paprika, mixed spices, salt, and nor cubes or magic cubes or broth cubes. For the dough, the same lang talaga to ng margok. Kung paano ko yun ginawa, ito lang din yun. So, brown flour yung gamit ko, pwedeng mix ng white and brown. 2 cup yun, pero yung tubig, tamang tansya-tansya lang. Warm water yan, and naglagay ako ng mga 1 teaspoon yun na salt. Yung tubig dyan, inunti-unti ko para matansya ko yung consistency na kaya ko na siyang imasa. Yung hindi madikit at hindi din siya masyadong dry para hindi tayo mahirapan mag-flatten or magpanipis. Kailangan tayong makakreate niya ng manipis na dough na para siyang lampin. Pero huhugisan natin yan or i-shape natin yan ng bilog. Kung ayaw naman ng brown flour, pwede naman white or all-purpose. Yung dinagdag ko dyan paunti-unti ay all-purpose na yan. Pero depende yan sa inyo kung puro brown or mixed or puro lang white. May mix lang yan or mamasahin lang natin yan until mag-mix na lahat and kaya na natin yan siyang masahin na hindi na siya madikit. And then, ililive ko yan ng at least mga 10 minutes para makarelax yung dough. Huli kong gawa nito, 2 pa lang yung alaga. Hindi ko alam sa amo ko kung bakit ngayon niya lang to naalala. After 10 minutes na pinarest ko yung dough, kailangan natin yan i-flatten. So, gumamit ako dyan ng flour na marami para hindi siya madikit. Madikit talaga, medyo mahirap yung brown flour, no? Pagka i-workout mo siya. So, nagdash pa ako ng maraming flour para hindi talaga siya madikit dahil mabilis siya mag-absorb. Pero kailangan natin maka-create siya ng manipis, pinakamanipis. Kasi pag makapal yan, para kang kumakain ng hilaw na harina. Parang ganun. Parang hindi siya maganda yung texture pagkakainin. Gumamit lang ako ng takip ng garapon kung meron kayong cookie cutter na ganyan kaliit. Or pwede din mas maliit man yan na mga bilog-bilog. Mas maganda din yun. Pero dahil sa gahol na tayo sa oras, kaya medyo nilakihan ko na. Pero maganda din naman yung ganyan, nakakalaki. Yung margok naman, pagka ganito na yung shape niya, na flatten na at napanipis, pwede na yun ilagay diretso dun sa mga gulay na ginisa, nilagyan ng sabaw. Pero ito kasi matasis, kailangan natin bilog-bilogin. Ewan ko ba kung bakit, anong pagkakaiba, bakit ganun. Para magkaiba lang talaga siya, kailangan talaga natin i-shape yung bilog, ganun. Pero pwede naman to gawin ng pangmaramihan, parang stock. So, pagka ganun, pag gusto nyong gumawa ng marami nito, lutuin nyo muna saglit sa oven ng mga at least 10 to 15 minutes para mag-dry siya and saka nyo i-store. Pero masarap kasi to pagka fresh talaga. So, ganyan lang yung shape niya, pabilog and sobrang nipis. Nilagay ko muna yan sa tray and para ma-layered na hindi siya magkadikit-dikit, gumamit ako ng nakagawa na tayo ng dough at nakapalambot na tayo ng karni. So, magsimula na tayong maggisa. Gumamit ako ng butter ghee and ginisa ko muna saglit itong tomato paste. Pwede nyo rin tong igisa diretso dito yung karni muna bago pakuluan. So, nagisa tayo ng maraming bawang na white, pwede naman red, at yung tomato paste. Then, ilagay na natin yung mga baharat na nakaprepare kanina. Nag-add pala ako dyan ng turmeric powder, mga half tablespoon yun. Nilagay na natin yung chop natin na fresh kamatis, mga 2 kamatis yun na malalaki. And then, yung boiled natin na beef, yung beef cubes, pero pwede kang gumamit ng meat with bones. Nilagay natin yung water
yung pinakuluan natin na karne, yung tubig doon. Tapos agad pa ako ng water. Kasi kailangan maraming tubig yan dahil sisip-sipin nung dough at yung mga gulay. Yung malalaking red chili, pwede nyo rin ilagay dito. Nag-add pala ako ng 3 maliliit na eggplant dahil gusto din niya ng alaga kong babae, yung dalaga. Then sa pangpalasa, mag-adjust na lang ng salt kung kulang yung salt. Sobrang puno plus dagdagan pa natin yung ginawa nating mga dough. So aapaw na siya kaya nilipat ko. Ilipat ko siya dahil puno pero the same pa din. Pakuluan natin yan until malambot na yung mga gulay. Gusto talaga nila dito. Malambot na malambot yung gulay. Halika dito dahil tulungan mo ako. Para may tubig ka. Kapal naman ang mukha mo, ang ginagawa ko dito, nagpupunas ako. Ano gagawin ko dyan? Ang hipot, hipot. Tulungan mo ako. Yes. Hindi pwedeng magkakadikit. Biskuit nilagay sa, sabaw. Biskuit. Biskuit. Matasis ba? Parang biskuit. Once na nalagay na yung mga dough, hindi na natin yan halu-haluin ang halu-haluin para hindi yan siya maduro. Tiluto ko muna ng mga at least 15 minutes after nung nilagay yung dough and then okay na yan siya. Pagka ganyan na yung consistency niya, malapot-lapot na hindi siya watery. Yung kakapit na yung sauce at yung lasa doon sa ating algina or yung kinakain nila to ng wala ng rice kasi meron na tayong dough na nilagay dito. Like, para nang kumakain sila ng tinapay. Napaka-comforting din to na food, lalo na pagka winter talaga. Favorite din to ng nanay ng amo kong babae kaya pinadalhan din namin ng small Pyrex. And that's it for today.